Unfortunately, sa Pilipinas, madalas pag may mga malalaking proyekto, o kahit hindi malaking proyekto, anong unang naiisip ng mamamayan? Isa lang sa dalawa. Una, isipin ng tao, nako, yung proyekto na yan, sigurado substandard yan. Sigurado manipis yung semento niyan. Sigurado pagkatapos ng 6 months o isang taon, babakbakin na naman yan, gagawin ulit. Yan yung unang naiisip ng tao, sad to say. Pangalawang naiisip ng tao, pag may proyekto ang pamahalaan, naku, magkano kaya kickback ng mga yan? Totoo po yan. Kahit saan ka sa Pilipinas pumunta, whether rightly or wrongly, yan ang naiisip ng tao. Tayo po, sa lungsod ng Pasig, we have a once-in-a-lifetime opportunity. Ipapakita po natin sa tao, ipapakita natin sa bawat Pasigenyo at bawat Pilipino na posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na maganda. Posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na maayos. Posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na dekalidad sa tamang presyo at walang korupsyon. Dalawa lang po ang marching orders ko sa ating Pasig City Consortium. Una, kung ano yung nasa kontrata natin, i-deliver natin ng maayos and on time. Pangalawa, kung meron pong kawani, kung meron pong kasama kami, whether sa council, sa engineering, admin office, mayor's office, kahit sino dito, pag may nanghingi sa inyo, sabihin nyo sa akin directly, akong bahala sa kanila. That is not a request, that is an instruction. Muli po, mga kaibigan, nakita naman po natin yung ganda ng proyekto. Alam natin kung bakit siya nasimulan, bakit natin siya kailangan gawin. Let us not waste this opportunity. Papakita po natin na yung mga bagay na imposible sa Pasig, gagawin natin posible. Maraming salamat sa ating lahat.